tap natin sa wag muna tayo dyan. Ano ba yan? Wag muna. Magkaano muna tayo. Kaya magdami yung napapulot akong mga ano. Sword. Yan? Ito yung sword ko to. Dito muna tayo. Wala dito sa iyo. Mama ko po, ma'am. Ang ahas... Tatlo ha, tatlo ko po, ma'am. Ang ahas ay malaki. Mama, ayun yung mama. Iba yung napili. Ayan o, ito yun eh, yung bata, babae na yan o. Iglap lang. Maya naman. Usap-usapan ngayon sa social media ang muling pagiging instant milyonaryo ng Saudi isang pala. OFW sa Saudi Arabia matapos makapulot ng isang bulalakaw Ano yung bulalakaw? o meteorite na nagkakahalaga ng Na ba to? 11.6 million reals o Ano ba yan? Ingay! 170 Ano ba? million pesos. Uuwi na mo ng milyonarya ang isang hindi kinangalan ng OFW matapos maswerteng nakapulot ng bumagsak na bulalakaw sa bakuran ng bahay na kanyang pinagtatrabahuan noong nakarang July 27 ngayong taon. Ayon sa post ng isang Facebook group, may narinig umunong malakas na kalabog sa labas ng bahay ang naturang Pinay OFW. Kanya itong hinanap at nakita ang bato na umaapoy. Sa video mismo ng nakapulot na Pinay OFW, sinabi nitong sobrang init umano ng bato nang una niya itong nakita at hindi pa mahawakan. Kakaiba rin naman ang tigas nito, hindi kagaya sa ordinaryong bato. Nang kanilitong hinati ay may nakitang mistulang kristal sa loob. Ang meteorite o bulalakaw ay mga bato galing sa space. Meteoroid ang tawag sa mga pasok na sa Earth's atmosphere at meteorite na kapag napulot sa lupa. Ayon naman sa Smithsonian National Museum of Natural History, tens of thousands of meteorites na sinlaki ng butil ng bigas ang pumapasok sa ating atmosphere araw-araw. Ang mas maganda yung iba't ibang uri ng bulalakaw. Ang yung mas iron meteorite, maganda yung stony doon sa langit meteorite, at saka stony pagkulot. iron meteorite. Ano, madilim na. Yun yung Maganda. maganda. Iron meteorite ang napulot ng maswerteng Walang Pinay alien yung OFW napulot. dahil nagmamagnet ito. Gawa ng Ayon naman sa mga scientist, karamihan sa mga bulalakaw ay mayroong komposisyon ng metallic iron, Yung habang pinatungan. ang iba naman ay solid iron. Basahan. Bihira at mahirap itong mahanap, kaya milyon-milyon ang halaga nito Pero sa kapag loob, maswerteng gold yan eh. napulot ng sinuman, kaya marami ang Yaman gustong yan, no? maging meteorite Wala hunters. siya nagpakilala eh. Na ibenta na umano ng Mamaya naturang mga OFW ang kanyang napulot na bulalakaw at uuwi na sa bansa kahit hindi pa tapos Yan ang mga ang sinasabi ko. kanyang kontrata. Ako, si Kabrigada Mike Salgado ng Brigada News of Philippines. Siya nakakaya. Ayun. Meron din tayo ng bulalakaw. Gusto ko nga rin. Mukha ito ng bulalakaw. Yung bata na ano, maganda rin yan eh. Mag-ina na gagawin na. Ito tayo no, yung darating na si Jesus. Si Jesus. Ang ina Ayan. sa Misamis Oriental na naghuhukay sa kanilang bakuran ng kanila raw pagtataguan. Sabi ko na eh. Pero Kasi darating daw si ano eh. saan Papa Jesus? at para kailan? Hello guys, Ayan yung and bata. today we are making a bunker. Isang bata ang ibinavlog, hindi ang kanyang mga laruan, kundi ang hinuhukay sa kanilang bakuran. This is Mga third zombie. day of making the bunker. Humihingi rin siya ng donasyon para ipagpatuloy daw ang construction. And yes, so may you help us actually because we need donations to finish the bunker. Inutos daw kasi ito sa kanila ng Diyos na kanilang pagtataguan sa di umano 3 araw ng kadiliman. Ang version mo, ana, ang Mayroon 3 days of darkness and mga
place ko. Sobra katakot ko. Meron nga bang nakakaalam na araw ng paghuhukom? Darating si Jesus Cristo. Hoy! Sa bakurang ito, sa Hasaan, Misamis Oriental, naabutan ng aming team na tuloy pa rin ang pagbubungkal ng lupa Wala pa sa ng mga 5 feet. kalalakihang ito. Sa bakuran ng mag-inang Charity at Clark, Kumain kahit nandun sa likod. Ha? Okay din tayo. Sige. sa loob ng 1 linggo, 6 na metro na ang haba ng kanilang napahukay. May lalim na 5 feet, pero hindi pa raw ito sapat dahil ang target nila mas malawak at mas malalim para mas marami raw ang humano maisasalbang buhay. Abutin pa ng isang buwan pagbubungkal kasi mahirap sa paglagay ng lupa. Ayon kay Charity, ang 7 taong gulang na anak niyang si Clark ang nagpagawa talaga ng hukay na gagawin daw nilang taguan o bunker. Hindi yung sinasabi ko sa inyo na nagkukay yung bata. Sa humano, mangyayari sa hinaharap. Bababa kasi si Jesus Cristo. Sabi na, Kaya may mga zombie. Parusahan niya yung sabi na doon sa umbang ko. Meron din Pag masama zombie, mga place. Oo, dara may magtira. Kanang gingon gamay yung Ay, sila titira. Diyan sila Kasi maraming darating na insekto, mga demonyo, yung maraming mga At para may insekto panggasto sa ipinapagawa nilang bunker, nag-post pa sila ng video online, humihingi ng donasyon. may donations sa nila, na mga 2,500, 5,000, 10,000, detach na sila ng Holy Spirit. At bilang Tara, guys. paghahanda ang mga bintana sa bahay, Tara, pupunta tayo dito. ng linoleum. Ang sabi kasi ni Lord, kailangan natin sumuot ng makakapal na coat. bibilis nila guys. Sorry, ang Blessed na bibilis mga nila. kandila at crucifix. Ang bibilis nila. Ano ba yan? Sana maunahan ko to guys. Isan lang na natin. Naliligaw siya ng landas noon. Bilisan lang natin para mauna rin natin. Na wala, kaming dalawa lang. Kasi yung bilis nito. Start na nagka-give up Pero ako kung ano nila. yan. Na maubusan ka na. Halintulad sa mga prepper o survivalist o yung grupo ng mga naghahanda sa mga paparating na sakuna Ayun, o malalim anumang kapahamakan. Dito sa Pilipinas, merong samahan na Preppers of the Philippines. Hindi dahil malapit ng magunaw ang mundo, pero dahil daanan tayo ng bagyo at malimit ding may iba pang mga natural na sakuna. Mahalaga ito para sa atin dahil tulad nga ng mga nangyayari lately, di ba, mga pandemic, sa abot ng bukal, mga seminar, kinakandak what to do before, during, and after an emergency. Prevention is better than cure. So guys, hanggang dito lang tayo. Bye-bye!